mga pangarap, mga liwanag at dilim. Sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay maraming nagdurusa. Maraming nagtatahimik, ngunit napapahamak. Oo, naninirahang takot at naghihinagpis. Hihintayin kong araw na itong lahat ay lilipas, malayo sa kabiguan at pang-aapi. Kaya't kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. Ay, nakakayamot ang bansang to. Halatang iba ang pamamahala dito kumpara sa Madrid. Ang masama pa ay puro mga Indyo ang nakatira. Ayoko talaga sa mga Indyo. Magdahan-dahan ka, Padre Damaso. Pagkat nandito tayo sa bubong ng isang Indyo. Tama siya, Reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal nang hindi tinuring ni Tiago ang kanyang sarili bilang Indyo. Malayong-layo na siya sa ganoong walang galang na tao. Sigurado naman hong hindi kasing saklap ang nangyari sa inyo ang sa amin. Nako, sigurado akong nagsasayang ka lamang ng pera sa pupunta rito. Wala kang ibang kakainin kundi tinola sa mga handaan at matutulog ng hindi nasisiyahan. Mga Ginoo, ikinalulugod kong ipakilala ang anak ng aking nasirang kaibigan si Don Rafael. Sino kaya ang kasamang bisita ni Don Santiago? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Galing siya ng Europa. Sinundo ko ba siya galing sa kanyang paglalakbay? Ikinululugod ko ba yung lahat na makilala? Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Ikinagagalak ko pong makitang muli ang matalik na kaibigan ng aking ama. Ah! Mukhang nagkamali ako. Patawad do, Reverensya. Di ka nagkakamali, iho. Ngunit, kailan may di ko naging matalik na kaibigan ng inyong ama? Kung gayon na ikaw pala ang anak ng nasirang si Don Rafael Ibarra, naway ang kasihang na pagkait sa iyong ama ay mapasayo. Gracias, Senyor. Isang mabait na tawang iyong ama, nakilala at malimit ko siyang makasama, at masasabi kong isa siya sa kagalang-galang at matapat na mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawi ng mga papuri niyo sa aking ama ang mga duda ko tungkol sa nangyari sa kanila. Gayong ako na kanyang anak ay walang kalam-alam. Marapatin niyong gayahin ko ang tradisyon sa Alemanya na pagpapakilala ng bisita kung wala siyang kakilala. Iginagagala ko kayong lahat na makilala. Ako, si Juan Crisostomo Ibarra. Ikinagagala ka naming makilala, Crisostomo Ibarra. Kahit na magaganda ang taga-Europa, ay wala pa rin tatalo sa ganda ng mga kababaihan sa ating bansa. Sus, kasinungalingan. Marahil ay dala mo rin ang iyong tinura mula sa ibang bansa.
Ilang taon ka nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang nakalimutan mo na ang iyong sariling bayan. Ang totoo po niyan ay parang ang aking bayan yung tila nakalimot sa akin. Lagi kong iniisip ang ating bayan kahit ako'y malayo. Totoo ba yan, hombre? Opo, Tia Isabel. Kahit kailan ay hindi ako nakalimot sa ating bayan. Kung gayon na isa kang bulag na hangal, iho, bakit ka pa nagsayang ng pera upang pumunta sa Europa kung wala ka namang nagustuhan? Ang iyong mga napag-aralan ay alam din naman ng kahit sinong mag-aaral na tunungin mo sa ating bansa. Sinyores, huwag kayong magtaka sa aming dating kura. Ganyan-ganyan din ang pakikitungo sa akin noong bata pa ako. At mukhang hindi na siya nagbago. Salamat pa rin sa kanya dahil nagugunita ko ang mga panahong ang kanyang referensya ay madalas dumalaw sa aming tahanan at nakakasalo sa pagkain ang aking ama. Naway tanggapin ninyo ang aking sinserong paumanhin. Sinyores, Kapitan Tiago, kababalik ko lamang mula Europa, kaya't naway maintindihan nyo na kailangan ko agad na lumisan. Pupunta pa ako ng San Diego sa makalawa para sa Todos los Santos, kaya't may kailangan pa akong katagpuin. Muchas gracias sa punong, Kapitan. Wala nga naman, Ibarra. Magtubayan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Nakita ninyo? Minsan napakasamang nagiging bunga ng papadala ng inyong anak sa ibang bansa upang mag-aral. Nawalan sila ng galang. Diyos ko, sa gabing ito'y parang pangarap na lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Binata, mag-iingat ka sa mga lihim ninyong kaaway. Ang nangyari sa iyong ama ay dapat na maging isang aral sa inyo. Ipagpatawad niyo sa wari ko'y naging mahal sa inyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkabatid ay wala ako o kahit ang aking ama na mga lihim na kaaway. Madalas ang sobrang kapanatagan ay nagdadala sa atin ng ilang kapahamakan. Hanggang sa huling hininga ng inyong ama na si Don Rafael ay hindi siya makapaniwala na mayroon pala siyang natatagong kaaway. Ngayon ay alam ko na ang mga dahilan kung bakit si Kapitan Tiago ay nag-aalangan na magsabi sa akin ng mga nangyari sa aking ama. Ngunit bakit siya nakakulong sa piitan? Ano ang kanyang mga naging kasalanan? Ang tanging kasalanan niya ay dahil siya ang pinakamayamang tao sa buong San Diego. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ang mabulok sa bilangguan sa bansang ito ay may tuturing na kabayanihan. Ang iyong ama, gaya ng alam ng mundo, ay isa sa mga kagalang-galang na tao sa buong San Diego. Ngunit kinaiinisan at kinamumuhian din siya ng iba sa kanyang mga kababayan dahil siya ay may naiibang filosofiya mula sa nakararami. Pinapalagay ng mga kaaway na niya na siya ay isang erehe at pilibustero. Mula sa pulpito ng simbahan na ikinakalat ni Padre Damaso ang ganitong mga pasaring kahit na walang pangalang nababanggit. Minsan ay may isang artilyero na nangongolekta ng tributo sa mga mamamayan. Ang artilyerong ito ay mangmang at Tingnan mo, hindi isang marunong mangmang. magbasa at sumulat. Tara, lapitan natin. Galit ang mga tao sa kanya dahil sa kanyang kalupitan. Oo, maawa mo ka sa nabalutulat. Manis ko sa dinadaanan ko, ayaw niyo makulong sa kwartel. Talaga? Ikaw kulong mo kami. Basahin mo muna ito. Ano ka ba? Hindi siya makakabasa. Kasi mas matalino ang kanya kasi sa utak niya. Ang lapas tayong bata. Aray! Aray ko po! Tama na. Mawa ka sa mga bata, ginaong kabisa. Huwag mo silang saktan. Huwag kang makalabit o tanda. Yan ang dapat sa'yo. Nakita iyon ng mga tao. Sinaklolohan nila ang artilyero at naidala sa pagamutan. Kinalaunan ay namatay ang artilyero na siyang ikinakulong ng iyong ama, Ibarra. Lumabas ang kanyang mga lihim na kaaway kasama si Padre Damaso. Malapit na sana siyang mapalaya noon nang hindi mapatunayan sa tribunal ang kanyang kasalanan. Ngunit inakusahan siya ng iba pang salang hindi niya ginawa. Lumipas ang ilang taon at hindi na nalaman ng tunay na sakdal sa kanya. Narong siya'y kasama ng ilang himagsikan ng mga tulisan, nangamkam ng mga bukid, isang erehe at pilibustero. Nagbabasa ng mga pahayagan mula sa Madrid, nagtatago ng mga liham at larawan ng isang binitay na pari at marami pang iba.
Nagusot ang usapin. Sa wakas ay umiral na din ang katwiran. Mapalalaya na sana siyang muli dahil sa kawalan ng ebidensya sa mga paratang. Ngunit sa kasawiyang palad, namatay ang iyong ama dahil sa hindi magandang kondisyon sa piitan. Nabulok siya sa bilangguhan dahil sa kanyang kayamanan. Patawad, Senyor Ibarra. Ngayon ko lang nalaman ang tunay nangyari sa aking mahal na ama. Napakalupit ng sinapit ng aking ama. Patawad po ngunit kailangan ko nang umalis. Ipaubaya ko na lamang kay Kapitan Tiago ang iba pang nangyari upang kanyang ikwento. Muchas gracias, Teniente, sa pagbahagi mo ng iyong alam sa nangyari sa aking ama. De nada, Senyor Ibarra. Gusto kaya mga bisita sa handaan sa bayan. Malagay ko'y oo, Santiago. Panigurado'y nabusog sila sa dami ng handa kanina. Nagkakalungkot lamang at kailangang umalis si Jan Ibarra sa gitna ng kasiyahan. O siya, maiwan ko muna kayo mag-ama at maglilinis muna ako sa kusina. Sila yata may bumabagawag sa inyong kalooban, Ina. Mayroon nga po ba? Walang anuman, Ina. Nagpapasalamat lamang ako sa Diyos na binigyan tayo ng maayos na buhay. Ngunit sa wari ko ay mas masaya sana tayo kung yung ina hindi nawala sa atin. Ama, huwag na nating balikan ang nakaraan. Mabuti pa, matulog ka na. Paniguradong pagod ka sa pagtanggap ng bisita kanina pa. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos at binigyan ako ng napakabait at napakapitag ng anak katulad mo. Kung buhay lamang talaga si Pia, ang kalagayahan ko ay paniguradong buong-buo. Mahabaging Panginoon, tanghali na, ano kaya ang dahilan sa kanyang pagkapuna? Oh, magandang umaga po, Reverensya. Magandang umaga rin sa iyo, Isabel. Tagliaktar. Upang may pupuntahan kayo saan ang lito? Papunta kami ng Piterio upang kunin po ang mga gamit ko doon. Sige, bueno, kakausapin ko lamang ang inyong ama. Naway ligtas kayong makapagsakay. Pleasure, Padre. Santiago! Santiago! Padre, ano sadya nyo? May gusto akong sabihin sa iyong importante. Doon tayo sa lugar na hindi tayo mabuti. Tandaan mo ng mabuti ang mga sinabi ko sa iyo, Santiago. Iisip ko lamang ang iyong kapakanan. Naiintindihan ko po, Padre. Masusunod ang iyong kahilingan. Bueno, aalis na muna ako. Alam mo ba ninyo ang puntod ng aking ama? Opo, senyorito. Tinamnan ko ho ng halamang adelpha ang puntod at nilagyan ko ng malaking cross upang hindi ko ito makalimutan. Akala ko ba ay alam nyo pinalalagyan ng puntod ng aking ama? Dispensa po, senyorito. Alam ko naman na iyon talaga eh. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit tayo nawawala. Ayan po, alam ko ay dyan siya nakalibing. Magtanong ka doon sa sepulturero kung bakit ganito ang puntod.
Mawalang galang na po. Alam po ba ninyo kung nasaan na ang malaking cross sa puntod na iyon na may pangalang Don Rafael Ibarra? Yung cross sa puntod na may maraming bulaklak. Sinunog ko na. Sinunog? Opo, pinusunog niyo ng kurang malaki. Kung gayon, bakit hinukay ang bangkay ng aking ama? Saan dinala ang bangkay niya? Inutos po ni kurang malaki na ilibing siya sa libingan ng mga inset. At ginawa mo naman ang sinabi niya. Hindi po. Mabigat po kasi yung bangkay at napakalakas ng ulan. Kabiya't nilagak ko muna sa ilog ang bangkay niya. Patawad po, senyor. Ikaw bang gumawa ng ganung kalapastangan sa aking ama? Ikaw ba? Sumugot ka! Kung ano man iyon, sinasabi ko sa iyo na ngayon pa lamang na wala akong alam tungkol sa iyong sinasabi. Kung hindi ikaw, sino? Sigurado akong hindi ako ang hinahanap, kundi ang pinagdanong kura, si Padre Damaso. Patawad po, reverensya para sa aking Senior Ibarra. Hindi po niya alam ang kanyang nagagawa dahil sa sobrang galit niya. Napatawad ko na siya. Ngunit para sa akin ay napakasakit ng sinapit niya. Hindi ko siya masisisi sa kanyang nagawa. Gabayan nawa siya ng may kapal. Hilahin mo ng mabuti ang tali, Crispin. Magpahinga naman tayo, kaka. Kanina pa tayo at nagpatunog ng kampana. Hindi ito pwede. Kapagalitan tayo na sa Kristahyo. Oo nga pala, ilan daw sinusunod mo ngayong buwan? 2 reals na lamang, Crispin. Bayaran mo na yung sinabing ninakaw mong ginto sa simbahan. Sige na, para hindi na sila magkagulo at magkawin na ako. Naku, Crispin, 2 multa ang inabot ko sa Sakristang Mayor. At ang sinasabi nilang ninakaw mo ay 2 unsa na ginto. 32 reals iyon. Kumbaga, 32 kamay. Hindi sasapat ang sweldo ko sa hinihingi nila. Natakot na kasi ako. Napakasama ng kura at lalo ng Sakristang Mayor. Napakasinungaling nilang lahat. Umuwi ka na ngayon, kaka. Sabihin mo kay Nang, ayaw na natin magsakristan. Alam ko naman, paniniwalaan ka ni Nang. Ikaw na lang kaya magsabi kay Nang na may sakit ako. Kaya hindi ako makakawin ngayon. Huwag kang magsabi ng ganyan, Crispin. Mga pasaway ng bata! Kahit kailan kayo, wala na kayong ginawang tama sa simbahan. Ikaw, Basilio, magmumunta ka ng 2 reales dahil sa hindi magandang pagtunog ng kampana. At hindi ka rin uuwi ng alas 8 kundi alas 10 ng gabi. Ngunit, huliin ako ng gwardya. Wala akong pakialam. Sasagot ka pa? Ikaw, Crispin, hindi ka rin uuwi hanggang hindi mo inilalabas ang 2 onsang ginto na ninakaw mo. Wala na kayong galang, pati simbahan pinagnanakawan nyo. Hindi ko po yun ninakaw. Wala po akong ninakaw. Sasagot ka pa? Etong sa'yo! Aray! Crispin! Aray! Laban na po! Ano po kayo? Huwag mo akong pigilan! Aray! Crispin! Bumalik yan dito! Kaka! Huwag mo iiwan! Kaka! Crispin! Huwag mo iiwan! Naku, siguradong magugustuhan ng mga anak ko ang hinanda kong ulam. Nakita ko, na gutom na sina Crispin at Basilio mula sa simbahan. Sigurado akong magugustuhan ni Crispin ang tuyong tawilis na pinakapaborito niya habang pinipiga ng kamatis. At buti na lang, nakahingi ako kay Pilos Potasio ng tapang baboy ramo at hita ng patong bundok. Sigurado akong maglalaway si Basilio pag nakita ito. Nagugutom ako, Sisa. Aba, ang sarap ng ginain mo ah. Matikman niya. Pedro, sa mga... Alis na ako. Hindi mo man lang ba hihintayin ang pagdating ng mga anak mo? Alam ko ay sa sweldo si Basilio ngayong araw. Ah, ganun ba?
Sige, at ipagtabi mo ako ng isang reales. Sige na, at baka mahuli ako sa sultada ng manok ko. Inang! Inang! Buksan niya po ang pinto! Inang! Jesus Mariusip! Anong nangyari sa'yo, Basilio? Bakit kaduguan? Ako po'y tumakas sa kumbento. Ngayon lamang ako pinauwi ng sakristang mayor dahil hindi daw ako magkakauwi kundi alas 10 ng gabi. Bawal nang maglakad ng alas 9 kaya't noong nagkasalubong ko ang mga gwardiya sibil sa bayan at sinigawan ako ng Queen Veve ay nagtatakbo ako. Pinaputukan po nila ako ng isang punglo ang dumapli sa aking noo. Walang hiya talaga ang mga Guardia Civil. Sadyang wala silang mga puso. Halika anak at gagamutin natin ang sugat mo. Pasensya ka na anak at tawilis lamang ang natira. Nagkanda ako ng masarap na ulam ngunit kinain ito lahat ng inyong ama. Pagpasensyahan mo na din lamang siya. Hindi ka po ba niya sinaktan? Huwag kang mag-alala anak. Hindi naman niya akong ginawa ng masama. Bakit daw hindi makauwi si Crispin? Pinakusahan po siya ng sakristang mayor dahil nagnakaw daw siya ng 2 unsa ng ginto. Hindi naman siya nagnakaw talaga. Ngunit, hindi daw siya pauwiin hanggang hindi niya daw ibinabalik. Baging Panginoon, kawawa naman ang aking bunso. Hindi naman ganoon taong anak ko. Hayaan mo anak at kakausapin ko ang Cora bukas. Dadalhan ko siya ng gulay at hihingin ng kalayaan ng iyong kapatid. Matulog ka na at huwag mo nang isipin pa iyon. Tao po, magandang araw po. Sino kayo? Ako po si Sisa, ang ina ng sakristan na si Christine. May dala ho akong gulay para sa Cora. O sige, ilagay mo lang doon sa mesa. Maaari ko bang makausap ang Cora? Hindi maaari. May sakit ang kura. Kung gayon ay kahit ang anak ko na lang na si Christine. Huwag kang magkaila. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa inyo ng bahay. Si Basilio ho ay nasa bahay, ngunit si Christine ay naiwan dito. Ibig ko sana magkita. Naiwan nga, ngunit tumakas at pagkatapos magnakaw ng maraming racket. Baka nga hinahanap na siya ng Guardia Civil sa inyo. Alam mo, napakabuti mong asawa, ngunit masasama ang iyong mga anak, lalo na yung maliit. Hay nako, baka nga higitan pa niya ang kanyang ama. Hindi ka ba nakakaintindi? May sakit nga ang kura. Diyos ko po, huwag niyo sanang pabayaan ang aking mga anak. Ikaw ba si Sisa at ina ng magnanakaw na bata? Opo, ako si Sisa, ngunit hindi magnanakaw ang aking mga anak. Huwag kang magmang-maangan pa. Ilabas mo yung mga anak. Nakatakas na yung mas nakakatanda kaya saan yung mas bata. Hindi ko alam dahil hindi pa siya umuwi simula kahapon. Kung gayon, sasama ka namin. Hindi ka makalabas sa kwartel habang hindi mo itinuturo ang mga anak mo. Diyan ka na babagay. Mabubulong ka sa kulungang ito hanggat hindi mo sinasabi kung saan ang iyong mga anak. Ang krimen iyan ay kasalanan ng Cora. Pakawalan ng biyag at huwag na siyang abalahin kailanman. Kung gusto ng Cora ay makuhang na walang ginto, sabihin mo sa kanya ay manalangin na siya kay San Antonio. Pare siya, ngunit hindi niya alam ang mga bagay na iyan. Ha! Si Senyor Alperes. Oh, makakawalan ka na daw dahil wala nang mapapakain ng gobyerno sa iyo. Kasi naman mag-aasawa lang yun, wala pang kwenta. Tapos mag-aanak pang magnanakaw. Crispin! Basilio! Mahal kong mga anak! Nasaan na kayo? Crispin! Basilio! Inang! Inang! Nandyan ba kayo, Inang? Hoy! Ikaw yung hinahanap naming bata ha? Huwag kang gagawa ng masama!
Basilio! Nakikita ni Basilio. Ito ko. Ako lang. Basilio. Ito ko. Ako lang. Crispin! Basilio! Mahal kong mga anak! Nasaan na kayo? Ikaw, Hangin! Nakikita mo ba mga anak ko? Hindi! Ikaw, Puno! Nakikita mo ba mga anak ko? Hindi rin! Basilio! Crispin! Kayo! Nakikita niyo ba mga anak ko? Kayo! Nakikita niyo ba mga anak ko? Kung nakita niyo anak ko na si Crispin at Basilio, sabihin niyo sa akin, ha? Sabihin niyo sa akin. Inang! Inang! Nandito na ako, Inang! 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 Ipapanda ko lahat ng mga kailangan bago mag-book ang liwayway. Ayoko makasama ang Cora. Bakit? Pakiwari ko'y binabantayan niya ang mga kilos ko. Natatakot ako sa kanyang mga tingin. Kinikilabutan ako sa tinig niya, waring napakahiwaga. Madalas ay hindi ko maunawaan ang kanyang mga sinasabi. Itinatanong niya sa akin kung hindi ko raw ba napapanaginipan ang aking ina at ang sulat. Maging sinang at andeng ay nakabalitang hindi raw masyadong kumakain ng Cora at tila napabayaan ng sarili. Yan. Ngunit, hindi maaaring hindi natin siya kumbidahin. May kaugalian tayo dito at isa pa narito na siya. Malamig ang hangin dito sa labas. Baka kayo'y magkasakit. Hindi ba kayo natatakot na magkasakit o magkasipon? Maganda ang gabi, Padre. Napakasarap lumanghap ng sariwang hangin. Isang kasiyahan sa bukid ang inihanda namin ng aking mga kaibigan. Maaari po ba kayong dumalo? Saan ito magaganap? Sa may batis po. Ubat House, malapit sa punong ng Balete. Iyon po ang napiling lugar ng mga dalaga. Para patunayan na ako'y walang sama ng loob sa iyo dahil sa nangyari, malugod kong tinatanggap ang iyong panyaya. Maria Clara, aalis na ako. Magkita na lang tayo bukas. Padre Salve, mauna na po ako sa inyo. Hindi pa ninyo ako nakikilala, Ginoong Crisostomo. Subalit may 2 araw pa nang hinihintay ang iyong pagdating dito sa bayan ng San Diego. May kailangan kayo sa akin? Tinatawag nila akong tulisan, kaya't wala isa mang nagnanais tumulong sa akin. Nawawala po ang aking mga anak at nababaliw ang aking asawa. Anong pakay niyo sa akin, Ginoo? Nais ko pong humingi ng tulong sa inyo. Halika't sumabay kayo sa paglalakad sa akin at saka niyo sabihin ang inyong pakay. Maria! Maria! Nalulunod si Ibarra! Ibarra! Ayos ka lang ba, Ibarra? Oo, Maria. Siya nga pala, Ginoo. Ano ang iyong pangalan? Utang ko sa iyo ang aking buhay. Elias. Elias po ang aking pangalan, senyor. Ayan pala kayo, Ginoo. Nabala ko po ata kayo. May mapaglilingkod ba ako sa inyo? May nais lamang po akong isang guni sa inyo. Bakit po kayo nagsusulat ng hieroglifiko? Sapagkat hindi ako sumusulat sa aking panahon. Ang
Sulat ako sa hinaharap. Ay, sa panahong mabasa itong aking sinulat, ay tiyak na hindi ito papahalagahan at susunugin lamang ito. Ngunit, ang mga susunod na salinlahi, higit na matatalino at masasabi nilang hindi pa lahat ay natutulog sa panahon ng kanilang mga hinon. Anong wika po kayo sumusulat? Sa ilang wika natin, Tagalog. Maaari po bang gamitin ng hieroglifiko ang wikang Tagalog? Maaari, sapagkat mas maganda ang wikang Tagalog o alpabetong Tagalog. Bakit hindi kayo humingi ng payo sa pura o sa may mga pinag-aralan? Maaari nyo silang sundin, maaari rin hindi. Naniniwala ako na mangyayari ang aking plano ng walang sagabal. Matutuloy ang inyong plano kung kayo magigipagtulungan sa mga taong sinasabi ko. Totoong makapangyarihan ng kura, subalit hindi ako lubusang naniniwala sa mga mapang-abusong lakas at kapangyarihan. Ang taong bayan ay maniniwala sa katuwiran at pamahalaang may mabuting hangarin. Ang pamahalaan na walang ibang tinitikinggan kundi ang kura. Nakikinig lamang ang kamay sa idinidikta ng isip. Parang isang pagmamalabis ang iyong pahayag. Sa katunayan, ay wala pa pong bayang dumaraing. Pipi ang bayan kaya hindi dumaraing. Hindi magtatagal ay malalaman nila ang ginaraing ng bayan. Naunawaan ko ang iyong ibig sabihin. Ngunit, dapat yung malaman na ang nanggagaling sa utos sa itaas ay hindi ipinapatupad pagdating na sa ibaba. Ang nanunungkulan ay mapang-abuso. Dalawa lamang ang maaari niyong gawin. Ang yumugod sa mga makapangyarihan o hindi yumugod na kapalit ay kapahamakan. Hindi ko ba maaring mahalin sa bayang Espanya at ang aking bayan? Bakit ako yuyugod kung hindi kailangan? Sapagkat ang lupang iyong tinatapakan ay nasa kapangyarihan ng taong magpapahalik sa kanilang mga kamay. Nagpapahalik ng kamay? Nalimutan mo ba ninyong sila ang may kagagawan ng pagkamatay ng aking ama? Hindi ka nais ipaghiganti ang aking ama, alang-alang sa kapahamakan ng reliyon. Ay, huwag muna ninyong gawin ang inyong pinabalak na plano. Hindi ninyo lubusang tanggap ang pagkamatay ng inyong ama. Matutulungan kaya nila ako? At paniwalaang ang para lang ipapatayo ko ang magiging tulay upang lumayo sa kamangmangan ang bayang ito? At matuklasan nila ang pangangamkam ng kumbento? Mabigyan man kayo na katotoong ginawa ninyo ang tama. Naniniwala ako sa iyong sinasabi. Ngayon din ay pupuntahan ko ang kura at sana hindi siya katulad ni Padre Damaso. Salamat po, Ginoo. Ako'y papatungo na. Senyor, may gusto pong kumausap sa inyo sa labas. Sino siya? Hindi siya nagpakilala, pero ang sabi niya ay kilala mo daw siya. Bueno, sige, pagsukin mo siya. Oh, Elias! Tuloy ka! Hindi ko inasahan ikaw pala ang dati. Halika't mag-usap tayong dalawa. Patawad, senyor. Pero dapat talaga mag-ingat na kayo. Marami na kayong lihim na kaaway. Hindi lang ikaw ang unang tao nagsabi sa akin ng ganyan. Marami pa silang mga nagtatago sa likod ng mga nakikiting mukha at mabait na katao. Isa na ang madilaw na kanina sa kanila. Hindi lamang po ako sigurado sa iba sa kanila. Upang hindi kayo mapahamak, kailangan hindi malaman ng inyong kaaway na kayo handa. Mas mabuti kung makikita ng inyong kaaway na kayo hindi nag-iingat at kayo nagtitiwala sa lahat. Ikinululungkot ko ang pagkamatay ng taong iyon. Malamang, kung nabubuhay pa siya ay mapapakinabangan pa natin siya upang malaman ang ibang kubang mga tao. Patawad, Kanibara. Ngunit nagkakamali kayo. Sa galit niya, kung siya'y buhay, magtatago na lamang siya mula sa bulutot natin pamahalaan. Ngunit mukhang nilalayo ng Diyos ang mamatay siya. Sana ay lagi ninyong paghandaan ang bawat sandali dahil paniguradong naghahanda rin sila upang mapuksa. Bueno, senyor, aalis na ako. Maraming salamat po. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Elias, dahil niligtas mo aking buhay. Bueno, makikita pa ba tayo, Elias? Oo naman, senyor. Kahit kailan ninyo naisin at kahit kailan ninyo ako kailangan. May pagkakautang pa ako sa inyo. At alam kong may sapat ang aking ginawa upang mabayaran ko.
Sige, paalam, Elias. Bakit hindi ninyo ipagpatuloy ng inyong pinag-uusapan? Nabanggit lamang sa akin ni Kristo ang mga taong nakatulong sa kanya, gaya ng arkitekto at referensya. Nakatatawa ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng isang arkitekto. Nagpapakita lamang ito ng kamangmangan ng isang Indyo na nagdudunong-dunungan. Ako lamang gumuhit ng simbahang niya. Subalit ang ipinatayong gusali ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto? Ang isang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong na sawali. Sandali lamang, Padre Damaso. Magbabayad ang lahat! Ngayon pa lamang ay pinarurusahan na ang ama ng isang ulupong na nangamamatay sa loob ng bilangguan at ni walang mahigaan. Walang sino man ang maaaring muli pusta sa aking ima. Itong padre na to, ito ang pinaka-iiniwas-iwasan ko. Isang padreng walang galang at walang utang na loob. Isang demonyo nagbabanal-banalan. Siguro naman, ay maaari na siyang mamatay. Huwag, Senyor! Huwag ninyo ihaan yung sarili magdasal sa Diyos! Magdasal ka na sa lahat ng santo, padre. Makikita na natin, dugo baulosak ang dumadaloy sa mga ugat mo. Huwag po, Senyor! Vamos, magcantar ikaw! Guardia, dile a esa mujer que canta Tagalog. Él no me entiende, no hace falta ser español. Ili-ili, tulugan ay wala diri, Tigil na! Huwag ka nang kumanta! Huwag kang kumanta! Nagkakahappy sa akin na tulang iyan! Sale! Sale! Baila! 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 Ngayon ka na may sumayaw! Sayaw! Baila! India! Baila! Baila! Kundidera sa bahe! Ano nangyayari sa'yo? Hindi ka man nabigay ng magandang hapon. Halika. Dalhin mo ang baliw na ito. Sabihin mo kay Marta na bigyan siya ng ibang baro at gamutin. Patayin niyo siya ng maigi at bigyan ng magandang higaan. Mag-ingat kayo, huwag siyang lapas ng anin. Bukas ay ihatid siya sa bahay ni Ginoong Ibarra. Ipinakikilala ko sa inyo si Don Alfonso Linares de Espadanya. Siya'y inaanak ng kabag-anak ni Padre Damaso at tanging kalihim ng lahat ng menestro. Naparito ang Kapitang General? Kasinungalingan! Maniwala kayo at dyan umupo. Sayang, kung maaga sana ang pagkakasikip ni Clarita. Narinig mo ba, pinsan? Hindi karaniwang tahanan ng iyong pinanghid. Sinasabi ko sa iyo, Don Santiago, na ang aming pinsan ito ay kaibigan ng Duke at Ministro sa Madrid at malimit kumain sa bahay ng Conde del Campanario. Ng Duque de la Torre. Saan ko po matatagpuan si Padre Damaso? May liham po akong dala para sa kanya. Siya sana isasadyain ko kundi dahil sa pagkakataong ito na ako'y naparito. Sa bayang ito siya ngayon at namiyay pa parito. Lispadanya, tignan natin si Clarita. Alang-alang lamang sa iyo, ang asawa ko'y hindi gumagamot kundi sa matataas na tao nung siya'y nasa Madrid pa. May sakit, ngunit mapapagaling. Sa umaga ay likin at gatas, harabe di alte at 2 pildoras di sinaglus. Gagaling ka, Clarita. Nakasan mo ang iyong loob. Ang sadya namin ay gumutin ka. Ipakikilala kita sa aming pinsan. Huwag natin hayaan ang pagtanag ng buong kapitan. Alam kong tutulungan tayo ni Sr. Ibarra. May paaabot niya ang ating mga hinaing sa Kapitan General na malapit sa kanya. Hindi ako kumbisido, lalo na siya ay mayaman. Alam mo naman ang mga mayayaman, walang ibang inatupag, kundi mapayaman pa. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na gawin ang mapayapang plano dito. Kung may susagawa ko ito, may iiwasan ng pagdanag ng dugo. Kung ikaw hindi magtatagumpay. Ngayon, ay ilalagay ko ang sarili ko sa ilalim ng iyong pamamahala.
Kung gayon, ipakilala mo siya sa akin at kanilang makasalimpian mula sa masamang Espanyol. 4 na araw mula ngayon. Magdala ka ng isang tao makipagkita sa akin sa baybayin ng San Diego. Sasabihin ko sa kanya ang mga makukuha kay Senyor Ibarra. Kung pumayag si Senyor, ay makukuha natin ng hostisya. Kung hindi naman, ay siguradong ako ang unang malalagas na magsikan dito. Maghihintay ako para sa kapayapaan at kalayaan. Sana magtagumpay ka sa iyong binabalak. Magkakaroon ka ng mas malaking halaga ng salapi, Lucas. Payag ba ka sa aking plano? Opo, ako pong bahala dito. May papangako mo ba? Walang makakaalam nito, kundi tayo lang dalawa lamang. Mamamatay po akong nakatikom ang bibig. Pumayag na ba ang iyong kapatid sa plano gano'n? Hindi pa. Bakit? Bakit ka tumanggit ang selo? Dahil mapanganib ang inyong binabalak. Siyang tunay, Lucas. Lucas, pahiramin mo naman ako ng pera. 4, 3 o 2 reales. Ibabalik ko ito sa iyo ng doble. Ngunit hindi sa akin ang perang ito. Inilalaan namang ito ni Senyor Ibarra sa mga sasang-ayon sa plano. Patawarin ninyo ako ngunit hindi ko kayo mapapansin. Tatanggapin ba natin? Oo, ngunit sabihin muna natin kung ilan ang makukuha natin. Lucas, magkaano po ba ang mapapala namin? Bawat isa sa inyo ay tatanggap ng 30 piso at 10 piso sa bawat maayang ninyo. At kung magtagumpay kayo, lahat ng sumali tatanggap ng tig-1 piso. Mayaman si Senyor Ibarra. Tandaan niyo yan. Kung gayon, ay payag ako. Ako na rin, Lucas. Hay! Ang pasangit ng mga bahay. Talagang isang Indio lamang maaaring tumira. At aba, mga wala pang galang, hindi man lang marunong magbigay-pugay sa katulad nating mga maharlika. Hindi katakatakang puro pangutya lamang ang maririnig mo sa mga Friday tungkol sa kanila. Bakit ganyan ka makatingin? Naiinggit ka ba? O mahal kong esposa, huwag kang iskandalo dito. Nakakahiya sa mga tao. Huwag kang humarang-harang dyan kung ayaw mong tinira ko ng pustiso mo. Kayo? Kaiingitan ko? At bakit? Kaiingitan ko nga pala ang iyong buhok. Napakagandang panawin. 2 senyerong nag-aaway sa mismong bahay ni Alperes. Ano kaya kanina nila? Para sabihin ko sa iyo, Doña Alperesa, hindi ako probisyanang katulad mo. Sa sobrang sopistikada kong tao, walang nakapasok na Alperes sa aming bahay kundi naghihintay lamang sa aming pintuan. Aba, Excelentisima Senyora Popot, hindi nga nakapasok ang mga Alperes, kundi ang iyong asawa. Aba, kinagalit mo ako ah. Bumaba ka dito, walang galang. Doña Konsolasyon, dito tayo magtuos. Walang hiyang probinsyana, na bandera ka lang naman noon. Gusto mo ng gulo? Pagbibigyan kita, Senyora Grosera. Sus Maria Joseph! Konsolasyon! Anong gulo na naman ito? Magtigil ka at nakakaya sa mga tao! Ibili mo yan na disenteng na bit. At kung wala kayong pera, magnakaw kayo sa taong bayan. May mga sundalo naman kayo. Kayo ang bumili ng asal. Mga walang bodo. Magtigil ka, Alperes. Kung makalpusta ka sa amin ay parang gaganda ng iyong moral. Magsitigil kayo sa ngalan ng Panginoon para kayong mga hayop. Mga edukado pa naman kayong mga tao. Nakakayang isipin na kayong taga-alta di sa syudad ay tumulad na sa mga Indio. Hala, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at siguraduhin ninyong kayo ay mangumpisal. Enciendes, kayong mga nanonood, kanina lamang kayo dito at hindi nyo man lang sila inawat. Diyos ko po, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Luluwas tayo ng Maynila. Magsusubong tayo sa Pitang General. Hindi
Bakit mo man lamang pinaglalaban ng iyong pagkalalaki? Dapat ay hinabon mo ang alperes ng revolver o kaya sable. Kaya ka pala ni Clara, marami ka na palang pagsang sa laman. Marahil ay parehas kami ni Ibarra ng higit. Inaris, puntahan mo ang alperes at hamunin mo siya ng sable. Bakit doon nandito rin? Anong nangyari? Dahil siya at ang kirida niya ay nilibak kami. Responsibilidad mong ipagtanggol kami. Kung hindi ay malalaman nila ang tunay mong pagkatao. Huwag ka nang magingay doon yan, Victorina. Kung gayon ay, ano yung gusto mong mangyari? Ang pinsan kong si Linares ay hahamunin ng alperes. Kung hindi siya papayag ay huwag mo siyang ipakasal sa iyong anak. Ama, bakit umiyak si Clarita? Hindi ko siya nasasabihan sa ating pagkakasunod. Hindi si Ibarra ang kanyang pagkakasalan kundi si Linares. Reverensya, upo po kayo. Ngayon ninyo, pagkanayan kalagahan ng mga praile. Isang babae ng opisyal ngayong gabi. Ganap na ikawalo ay sasalakayin ng korte. Papasukin ng kumbento at papatayin ng mga Kastila. Magkakaroon ng malaking pag-aalsa. Sino ang taong uhulihin ko? Uminahon kayo. Ang dapat ay pagandaan niyo ang pagsalakay nila. Padalhan niyo ako ng 4 na Gwardiya Sibil at pasabihan din ng mga bantay sa daungan. Kailangan maging maingat upang sila ay mahuli. Tungkulin ninyo iyan at sapagkat kayo ang tatanggap ng medalya sakaling magtagumpay kayo. Sana hindi niyo makalimutan magitin ang aking ginawa. Gino! Bakit ka na parito? Halika't, maupo ka muna. Natuklasan na magkakaroon ng isang malaking pag-aarusan at kayo ang nakatakdang magpahamak sapagkat isisigaw ang inyong pangalan ng mga manghihimagsik na bayaran. Huwag na kayong mag-alilangan pa, Ginoo. Anumang oras ay maaaring sumiklab ang pag-aarusan. Kailangan na ninyong umalis. Saan ako pupunta? May naghihintay ba sa akin? Kahit saan, sa Manila o sa bayan ng isang magkapangyarihan upang hindi nila masabing totoong may kinalaman kayo dito. Paano kung ako magsumpong sa pag-aalsa? Iisipin nila na kayo'y taksil at ipinahin sila para makulong. Sunugin ang mga kasulatan, tumakas at maghihintay kung ano ang mangyayari. Yan ang dapat mong gawin. Si Maria Clara, hindi. Mabuti pang mamatay na lang. Tulungan mo ako, Ginoo. Diyan nakasago lahat ng sulat ng aming pamilya. Ibukod niyo ang sulat ng aking ama na lalo magpapahamak sa akin. Nakikilala po ba ninyo si Don Pedro Ibarra Lidia? Siya ang lolo ko sa tuhod. Siya ang dahilan ng kasiwahan ng aming angkan. Kayo ang itinuro sa akin ng Diyos para makapaghiganti. Tignan ninyo ako ng mabuti. Tignan ninyo ang mukhang itong punong-puno na pagtitiis. Samantalang kayo'y nabubuhay, umiibig, may kayamanan, kinikilala, nabubuhay, nabubuhay! Narita, Ina. Kumain ka na. Wala po akong gana, Ama. Ako siya. Padre Cora! Wala ako kayo! Wala kang panganib!
Sa ngalan ng hari ng Espanya, buksan ninyo ang pinto! Pinuhuli naman kayo sa ngalan ng hari. Bakit? Sa korte na kayo magtanong. Kung nangako kayong hindi kayo tatakas, hindi naman kayo gagapos. Ito ay ibinibigay sa inyo ng Alperes. Ito ang buong tapang ng laban at ang utos sa mga kasamahan na tumakas. Ano ay pinakot sa inyo ng Pisis ng Uybara upang salakayin ng kwartel kagabi? Iginanti lang namin ang aming ama na pinatay ninyo sa palo. Hanapin niyo ang inyong dalawang kasama. Inuhulog na rin sila sa bangin kahapon. Doon sila magbubulak! Sino ang inyong mga kasabuan? Dalhin siya sa mga bangkay. Kilala mo ba sila? Hindi ka talaga aamin. Patuloy na lang ako kung totoo kayong Kristiyano! Malaki talaga ang nagagawa ng isang may kamag-anak na nanunungkulan sa pamahalaan. Diba? At dahil dyan ay nakakapaglabas-masok siya sa loob ng palasyo ng Kapitang General. Una ko palang kita iyan si Ibarra ay naniniwala na ako na siya ay isang pilibustero. Ano pala ang sabi ni Kapitan General tungkol sa kalagayan ni Crisostomo Ibarra? Inimungkahi ng pinsan kong si Linares na siya'y bitay. Hindi. Huwag mo na ipaglihim sa aming pinsan. Ikaw ang tagapagpayo ng kapitan. Clarita, Iha, ikaw talaga ang dinalaw namin. Mabuti naman at nakita kita. Kaya kami na parito ay upang pag-usapan ang hindi natapos na pag-uusap natin noon. Tanggalan na po. Pagbabalik muna sa kisilid. O siya, Tiago, dapat nang matuloy ang kasalan ni Maria Clara at ng aking pinsan. Ipagsabi mo magdaraos tayo ng isang piyesta. Maganda yan. O siya, mauuna na kami. Sige, salamat sa iyong pagkala. Timbang ba? Bakit niyo ako pinaalis? Sa ibang bansa ay maaari po kayong magtagumpay. Kung daranasin ninyo ang iba yung hirap, ay baka dumating ang araw na itakwil ninyo ng sariling bayan. Hindi totoo yan. Wala akong ibang inisip kundi ang kapakanan ng bayan. Hindi ninyo ako nauunawaan. Naniniwala ako na iniibig ninyo ang bayan, sapagkat wala pa kayong dinararas na paghihirap. Subalit, isang araw, na maranasan ninyo ang hirap, gutom at pag-uusig, naniniwala ako na itatakwil ninyo ang bayang ito. Action. May katwirang ka, Elias. Ako'y taong umaayon sa takbo ng panahon. Malinaw na sa akin ang lahat na ngayon na ang ating bayan ay may nabubulok na sakit na kailangan ng panlunas. Isang kanser ng lipunan na kailangan gamutin at sugpuin. Ako nagtatanggol sa bayan ay sisa ngayong pulibustero. 300 taong silang nagpaasa sa atin ng habang tayo na nanalangin sa Diyos. Wala nang natitira kundi hingin natin ang ating karapatan at lakas. Andito na tayo sa Santa Ana. Ito ang lugar kung saan ko ginugol ang maraming masasayang araw. Ang lahat ng alang-alang yun ay hindi na maibabalik pa. Jesus mo, magtago ka. Mahuli tayo. Kayo na ang mamangka sapagkat tatalon ako. Lulundag ako sa tubig para ako ang tugisin. Ililigaw ko siya. Huwag kang umalis. Lumaban na lang tayo. Hindi tayo magtatagumpay. Wala tayong sandata. Magkita lang tayo sa Noche Buena, sa libingan ng inyong nuno.
Natakot ka, no? Di mo inasahan ang aking pagdating. Narito ako para masaksihan ang kasal mo. May sakit ka na nun ba, anak? Bakit humumutla ka? Wala ka bang tiwala sa akin ay naamang ko? Sabihin mo sa akin, ano ang nangyari sa'yo? Mahal ko ba ninyo ako? Tulungan mo ang aking ama para matuloy ang aking kasal. Kung buhay pa si Ibarra, gusto ko lumaban, umasa at munali. Ibig ko mabuhay para marinig kahit anong mga bagay tungkol sa kanya. Pero ngayon, patay na siya. Bakit ako mabubuhay at magtiis? Hindi hamak na mas nakahihigit pa sa nangyari, Sky. Maaari ako magpakasal kung yun naman, kung nabubuhay pa si Kristo ko. Wala naman gusto ang ama ko, kundi ang malalaki ugnayan sa mga nasa impel. Pero ngayon, patay na siya. Walang sino man ang tatawag sa kinasawa. Kumpento o sementeryo lamang ang aking pagpipilitan. Anak ko, patawad. Di ko sinasadyang kalungkutan mong ito. Ibig ko lamang na bigyan ka ng mabuting kinabukasan ng kaligayahan. Ito'y dahil mahal kita. Mahal mo pala ako. Huwag mo hayaang malungkot ako habang buhay. Patay na siya. Ibig ko na rin mamatay o maging madre. Sang madre, di mo lang alam, anak ko. Ang buhay misteryong nakakubli sa mga pader ng kumbento. Matanda na ako, Maria. Hindi na kita mapapangalagaan pati na ang kaligayahan mo. Humiling ka lang ng iba pa. Mahalin mo ang binatang kahit sino man siya. Huwag lang ang kumbento. Ang kumbento o ang kamatayan? Diyos ko. Pinarurusahan mo ako. Pagpalain mo ang anak ko. Kung mamatay ka, kung mamadre ka, Diyos ko talaga. Narito ka, nagpaparusa.